Hello everyone. Ah, ito kasi yung to be continue ng sa aking life story ng sa aking pag-abroad sa ibang bansa. Alam niyo, hindi ko pala nakwento doon sa una kong video na nung kasalukuyan nag-a-apply pa guys ako. Palibhasa wala na nga yung mister ko, namatay na siya. Ako na lang ang kumakahid para sa amin mag-iina. Na namatay yung mister ko na wala naman talaga kami. Sa edad kong 24 years old, nasabak ako sa matinding pagsubok na masasabi kong napaka-strong woman ko dahil lahat ng iyon nakaya ko. Pasensya na guys, tuwing kasi mababanggit yung life story ko, palagi akong nagiging emotional kasi parang ang hirap balikan ng aking masakit na karanasan sa buhay na wala rin namang nangyari hanggang ngayon. Nung ako kasi nag-abroad, alam nyo, sa palibhasa wala nga naiwan ang aking asawa kahit ano. Nung siya na-aksidente kasi guys yun, kaya siya namatay. Nahulog siya sa building na kuryente kasi siya. Tapos naka 5 days kami sa Jose Reyes. Doon na siya nalagutan ng hininga. Kasi hindi niya kinaya yung pagkasunog ng kanyang katawan. Kasi nung nakuryente siya, nasunog yung buong katawan niya. So, walang naiwan sa amin kahit ano. At hindi ko ikinahihiya guys na wala. Kahit lupa, kahit ano, kahit wala kaming bahay noon, nakitiri kami sa may-ari ng lupa dito sa Bulacan na nagtayo kami ng kubo. So, doon kami nakatira, na iwan kami ng mister ko nung siya namatay doon sa kubo na yun. Hanggang sa naisip, malakas talaga ang loob ko guys sa edad kong 24 years old. Gusto ko kasi mabigyan ng magandang kinabukasan yung dalawa kong anak na naiwan sa akin. So, I'm sorry. Very emotional guys. Kubo-kubo lang yun. So, sinikap ko makapag-apply sa ibang bansa kahit domestic helper or babysitter. So, babysitter ngayon naging offer sa akin. Alam nyo guys, kahit mismong kasirola ko, bininta ko nung time na yun. Kasi guys, kahit pamasahe, wala akong pamasahe. Siyempre, nag-iisa na lang ako sa buhay ko. Kasi nung namatay mister ko, nananahi ako noon. Tapos, bumibili akong ritaso. Tinitinda ko sa Novaliches. Ganun lang, pajama, short, sando ng bata, ganyan lang. Pinagkakakitaan namin mag-asawa dati. Pero nagko-contraction siya. Pero ako naman yung nagbi-business nga ng ganun. So, sa murang edad, natuto na rin ako mag-business. So, nung namatay nga yung mister ko, kahit mismong kasirola bininta ko guys yun, para lang may pamasaya papunta sa agency. At yun sa aming karaoke, may karaoke kami noon, nabili din namin mag-asawa. Bininta ko lahat yun, lahat ng mga pwede kong pagkapirahan, bininta ko. Para lang ako matuloy sa ibang bansa. So sa madaling salita, natuloy na nga ako sa ibang bansa. At doon na nga ang nangyari sa buhay ko na masaklap, na napakasakit na nangyari sa buhay ko ng pagsisikap ko. Wala naman nangyari kahit ang anak ko. Hindi sila nakapagtapos dahil hindi ko alam na dahil nawala ako sa piling nila pero marami naman bata dyan or mga anak din na naiwan na pinagpatuloy nila at pinagmalasakitan nila ang paghihirap ng isang ina, isang magulang. Para sa akin, isang ina lang kasi nag-iisa na lang ako guys na naghirap sa ibang bansa. Marami ako noon na mga kamag-anak, kapatid na pwede ko sanang matulungan nila ako kahit na
sa pamasahe ko. Pero wala akong nadahingan nun. Hindi ko binabanggit ito dahil na gusto ko silang sumbatan. Hindi. Dahil na ito'y part na lang din ng story, ng life story ko. Kaya ko rin nababanggit yun. Wala sa akin yun kahit na hindi ako nila natulungan. Importante sa akin nakatulong ako. Pero kahit hindi ako natulungan, okay lang sa akin yun, guys. So, nandun na yung masaklap na nangyari nga sa buhay ko na nahatulan ako ng aking nasintensyahan ako ng palo dahil sa masaklap na nangyari sa akin dito sa Pilipinas sa kagustuhan kong umuwi at ma-fix yung bagay na dapat i-fix dito sa Pilipinas sa aking anak. So, subaybayin nyo na lang ako sa aking next video, guys. At malalaman nyo lahat ang buong kwento ng aking life story na kayo na ang humusga kung anong klaseng buhay ang nangyayari sa akin.